Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay, ang Panginoong Kristo ay ating sandigan at tagapagligtas. Yun po, ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 14, talatang 68 hanggang 75. Ito po ang mensahe. Purihin natin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at tinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta, noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Kanya rin pinangako na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 18 hanggang 19. Sa mensahe, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugoy niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 1. Ito po ang mensahe. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pang muli. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pagkipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 5, talatang 8, talatang 9. Ito po ang mensahe. Bagaman siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis at ng maganap na niya ito. Siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng sumusunod sa Kanya. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Yan, ating mo masalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Yan, maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula sa tema na ang Panginoong Jesucristo ay ating sandigan at tagapagligtas. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magpailalim, manampalataya sa ating banal na Panginoon Jesucristo, sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, sapagkat siya itinalaga para sa pananampalataya natin sa Kanya. So tayo kinakailangan ay umaloob sa pagbubukol sa atin ng banal na Panginoon Kristo sa ilalim ng Kanyang paghahari. Kaya tayo pailalim sa Kanyang paghahari at pananampalataya sa Kanya. Ngayon, sa ilalim ng Kanyang paghahari at pananampalataya, siya ay ating sandigan. Tayo ay Kanyang pinoprotektahan at tayo at siya itinalaga bilang walang hanggang tagapagligtas natin na binibigay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay, ang Panginoon Kristo ay walang hanggang tagapagligtas natin mula doon sa paghango sa atin sa kadiliman, mula doon sa kasalanan na tayo ay napaloob sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. So, pinalaya na tayo doon, nagdulot sa atin ng kamatayan, pagkakasala, etc. So tayo pinalaya dyan. So
Instead doon, tayo ay sa pamumuhay na ito, tayo ay kanyang, ang pagkupkop sa atin ng Diyos ay pagkupkop ng Panginoon. So Kristo, tayo hindi niya pababayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay, na tayo ay makapamuhay ng mapayapa, protektado under His sa loob ng kanyang kapangyarihan at kanyang kapamahalaan kung tayo mananampalataya sa Kanya. So yun. Kaya kung tayo ay magkakaroon ng malaking pananampalataya, hindi niya tayo pubayaan sa pumumuhay sa buhat kasama natin hanggang sa wakas ng panahon. Yan, hanggang sa buhay naman ng hanggan. So ngayon ay puprotektahan niya tayo rito habang tayo ay nandito pa sa mundong ito. Kung tayo mananampalataya sa Kanya at magpapailalim sa ating banal na Panginoon Kristo. So kung tayo ay nakararanas sa mundong ito ng paghihirap, kaapihan, iba't ibang naranasan, yung mga may hirap, mayaman o anumang status natin sa buhay, may kanya-kanya tayo kapighatian sa buhay at ang Panginoon Kristo ay andyan para sa atin. Lalong-lalo na, syempre yung mga naghihirap sa bumuhay na ito, nalalamangan sila ng mga kapwa natin na mga balasuba sa bumuhay. Or else sila ay nasadlak doon sa hindi patas na mga sistema. So kaya sila ay, ang Panginoon Kristo ay sinuman ang mundong ito at doon ay nakipanirahan sa mga dukha upang sila ay mabigyan ng kalakasan ng loob at katatagan para makapamuhay ng hindi sila in spite of those na kanilang kalagayan. So kaya tayo ay sumantig sa ating banal na Panginoon Kristo upang tayo gabayan sa pamumuhay na ito at ibigay sa atin ang magandang pamumuhay na nais ng ating banal na Panginoon. At ginawa ng Diyos ang bundok ito para tayo pumuwi ng maayos, pero bakit mayroon naghihirap aside from tamad, di ba? So, kaya dapat kaya isandiglan sa Panginoon Kristo upang magabayan tayo sa magandang pamumuhay. Ano man uri ng iyong kabigatian sa pamumuhay na ito, kahirapan, hinaapi ka ng kapwa-tao mo, ginagawa ka ng hindi mabuti, tayo lumapit sa Kanya upang tayo protektahan diyan, tayo ay makapanampalataya ng Diyos. At siyempre sa pangalahatan, yung gobyerno, ipag-idalangin natin sa Kanya upang ito ay gabayan sa mabuting bumubuhay ng ating mga kapamalaan, para yung mga kapamalaan niyan ay mamahala ng mabuti, matiwid. Sabihin, pag tinabang yung mga men nila, kapag iyan ay namamahala ng mabuti sa gabay ng ating banal na Panginoon Kristo. Pagpapahira ng kapayapaan. Hira ng kapayapaan, naliligtas tayo sa mga karahasan, idudulot ng mga kaguluhan. So, di ba? So, kaya mula doon sa kanyang pagmamahal, mula sa kanyang pangangaral, na yan, na ito ay pinapalaganap natin mula doon sa simbahan, na magabayan tayo sa mabuting pamuhay, doon pa lamang sa mapayapang pamamaraan nila, tayo pinoprotektahan ng banal na Panginoon Diyos. At tayo nakapagtutulungan. Higit sa lahat na napakabuti, na magabayan tayo na tayo maging mabuti at hindi yung digmain mo yung masasama lang ng ano-ano. Kundi kaya nga ang Panginoon sa Kristo, hinanap niya yung masasama at pinagbago. So yun ang pinakamaganda roon. Tayo maprotektahan sa pamamagitan ng paggabay sa atin ng magandang pamumuhay at pagbaguhin yung mga naliligaw ng landas. So ibig sabihin, kung yung mga kung sila ay magbabago, malaking kagaanan yun na walang gagawa ng masama sa iyo, ligtas ka sa masama. Yung said na po sa inyo. Kasi binigyan niya ng pagkakataon na ang lahat na mga tao. Kaya ganyan tayo ginabayan, ganyan tayo kinakalingan ng Panginoon. Kaya isang din natin sa kanya yan. Nung siya ay sugo, pinagaling yung mga bulag, mga may sakit, yan. Diba? So kaya tayo ay patuloy na yung itong salita niya, ng kanyang kapangyarihan ay kasama natin sa pamumuhay na ito. So kaya kung ang isang tao, ang kasamaan ay sobra na ikaw ay bakang api, ikaw ay sumisigil ang kapwa-tao, ikaw sa mapayapang pamamaraan, ikaw ay binabago ng banal na Panginoon Diyos yung mga yan para mamuhay ng maayos at tayo ay mga mamuhay ng magaan at hindi tayo natin parang sa ngayon nakikita natin sa buong mundo nabawasan na yung kagaya nung unang panahon na slavery, Roman slavery. So ngayon ay unti yung pamumuhay na yan ay nabago. Nagde-develop tayo sa
gabay ng banal na Panginoon Kristo ng ating mundo. So gumanda ng gumanda yung pamamalakad sa ating mundo. So ganun sa mapayapang paraan. At tayo ay isasandig natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay upang tayo ay protektahan. Kung tayo naapi, lumapit tayo sa Panginoon Kristo para tayo ay bigyan ng katatagan, malalampasan natin ang lahat ng bagay. So yan. Kaya siya ay ating sandigan at tagapagligtas. Kaya ay manampalataya ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya para tayo ay Kanyang gabayan sa pang-araw-araw na bumuhay sa ilalim ng Kanyang paghahari. Kaya nga, kung itong pamahalaan natin na ito ay pumoprotekta sa bawat mga Pilipino laban doon sa mga kriminal at mga maaaring gumawa ng hindi mabuti sa mga Pilipino, syempre yung Panginoon Diyos ganoon din sa ilalim ng paghahari niya na tayo ay ganyan puprotektahan under His kingdom, di ba? Kung hindi ka mananampalataya sa Kanya doon, sa ilalim nun at doon ka sa demonyo, syempre hindi ka kasali na ikaw ay doon kung ikaw nga ay but in the other hand, pinagbabago, binibigyan ng pagkakataon kung ikaw ay para ikaw ay mapailalim sa Kanya at para hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa-tao. So ngayon, meron itinak ng pag-hukom, so doon lilipulin yung talagang hindi nanampalataya sa Kanya at mga manggagawa ng masama na ayaw magbago at mga mananampalataya ng mga demonyo. So, kaya yung mananampalataya sa Kanya ay patuloy niya maigas hanggang pagdating ng takdang paghukom. Kaya yung ganap na kaligtasan doon sa mga buhay na maliligtas doon sa paghukom, so yun ang pinakamagandang kaligtasan na pagkakaloob ng Panginoon Kristo doon sa mga tao na nanampalataya. Yung hindi mamamatay na makakapiling niya. But yung mga doon sa normality na umaabot sa spoilage, mabubuhay naman yun. Makakasama rin niya. Started in the 1,000 years to eternity. So, ganun. So, kaya tayo ay for daily life up to doon sa paghuhukom, tayo ay kanyang puprotektahan. So, even now, kung ngayon, tayo pinoprotektahan pang araw-araw, kung dumating sa next year yung paghuhukom, so, asahan natin na tayo protektahan niya, bigyan ng buhay, mga ganon. So, ngayon, kung ikaw ay umabot ng spoilage, poprotektahan ka doon sa mga pamumuhay mo, and then, bibigyan ka ng pagpapala na muling pagkabuhay na makapiling niya pag din matakbo pa. So kaya kung tayo ay may sakit, naaapi, naghihirap, anumang uri ng kapigatian natin sa buhay, isalig natin sa banal na Panginoon Diyos upang tayo ay bigyan niya ng kaligayahan, bigyan niya ng solusyon, katatagan sa ating pamumuhay. Ito mula doon sa pagsunod sa mabuting balita. Kung magawa parang sa Boy Scout, doon pala sa aral ng mabuting balita, itinuturo na kung paano ka maging matatag. So, syempre, sasamahan ka pa niya ng kapangyarihan niya para lalo mong masunod yun. Syempre, hindi ganun kadali. Ibig sabihin, ang mamuhay, lalo na kung nakararanas ka ng paghihirap. Di ba? Ganun. So, ngayon, lalo, andyan yung mga tukso. Kagaya nung pinakita niya, nung siya nag-fasting, gutom na gutom siya, doon sa comic scene ng demonyo, tukso siya. May tinapay, may makapangyarihan siya, o may tinapay niya para magbusog ka, di ba? So, okay, sinupalpal niya ngayon, hindi sa ganon, di ba? Bibigay ko siya ng kapangyarihan, sabi ng demonyo, bibigay niyo yung kapangyarihan sa kanya, yung kayamanan, siya ay sumambalan doon sa demonyo, di ba? So, siya ay mas makapangyarihan at siya ang may-ari ng lahat gagawin na siya ng demonyo, di ba? So, kinukusulo siya doon sa magiging tao niya. So, ganoon din tayo sa ating normality kapag tayo ay gutom, paglalapitan ka na, tutuksoin ka ng isang manademonyong tao. Ito pagkain, pero gawa ka ng krimen para sa akin. Bibigyan kita ng napakaraming kayamanan, pero gagawa ka ng kasama. O papailalim ka sa kanya, di ba? So, mahirap yun. Tayo ay, wag nating kapitan yung ganong klase dahil sa tayo naghihirap. So, pagsikapan natin ang pamumuhay with Christ, tutulungan niya tayo para doon. So, kung tayo naman ay may sakit, lapit tayo kay Christ para tayo ay pagalingan sa ating may sakit, di ba? Magano mo ba? Ano makapagatian natin sa buhay? Siya yung ating sandigan at tagapagligtas. Kung tayo na may ginagawa ng masama, so,
dalangin tayo kay Jesus Christ para protektahan niya tayo sa mga gagawa ng masama sa atin para tayo protektahan. Hindi lang individual, pamilya, community, maski ang bansang ito. Ang bansang ito ay manampalataya sa Panginoon sa Kristo para protektahan tayo doon sa mga nais umapi sa bansang ito. Kaya halimbawa, yung kung ang China naman ay talagang gumagawa ng di mabuti, isang din natin sa Panginoon sa Kristo, tayo ay protektahan niya sa kanilang gumawa siya ng kapayapaan para siya ay bumait sa atin, yung China. Ganun. So, dahil ang Panginoong sa Kristo ay hindi naman basta agad mandirigma iyan para protektahan. Babaguhin niya siyempre yung mga tao gumagawa ng masama sa iyo or gumagawa ng di mabuti o danger sa iyo. Mga bagay or iiwas ka sa mga ganyan mga bagay hanggang sa makapagbago. Mga ganyan mga bagay or sa isang pangkaraniwan, siyempre kaya gumawa ng pamahalaan is siya yung may authority to protect, enforce. Binibigyan siya ng pagkakataon sila para doon sa kanilang trabaho na yun. At hindi basta nag-employ ng force, siyempre yung ating Panginoon Diyos para doon sa mga makasalanan. Kundi pangunahin inaadya ang bawat isa sama-sama, tapos pinagbabago nga para nga hindi ka gumawa ng masama. So mga ganun mga bagay. So aside from talagang napakabigat you are doing ay so much sin na may kamatayang spiritual, so daw maaari na kagaya binabanggit sa mga Bible, kung sino yung mga kinungihan ng Panginoon Diyos ng grabing gumawa ng di mabuti. So maaaring ganoon yung gawin sa mga tao. Kaya lang yung sinasabing pag-agunaw, hindi pa yun. Nakaprophesize na yun. May tinakdang araw. Pero yung makasalanan na sobrang sama na makakamatayang spiritual na may mga bagay na pagtutuwid na ginagawa ng ating banal na Panginoon sa mga ganoon. So kaya tayo ay manampalataya at huwag tayo mawalan ng pag-asa. Umasa tayo at pagtiwalaan natin ang Panginoong Kristo na siya ay ating masandigan at protektahan tayo. Ano man ang kalalagayan natin mula dyan sa paghihirap, kahirapan, yan, gano'n. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. So iyon at muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. Yan. Mula sa pagkinig at pagsasabuhay ng mabuting balita o sa mula sa pananampalataya, pagkilig na ito at manampalataya tayo sa Panginoon Diyos at isabuhay natin yung mabuting balita. Para tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual at ating dalangin na tayo patuloy na samahan ng banal ng presensya ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, banal na Santa Maria. So sana gabayan tayo sa mga palagi niya ng kanyang apresyon, kaliwanagan at iba't ibang mga pagmimilagro sa ating pagbabahagi nito. Kayo ay sa pakikinig nyo ito sa ating pagbabahagi bilang paglilingkod natin, kayo ay magabayan ito at magbiyayaan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos ng iba't ibang pagpapala sa inyo, maging kung ano man ang inyong kahilingan. Sa pagliliwanag sa atin ng banal na Panginoon Diyos, so humiling kayo ng inyong kahilingan sa Kanya, anuman. So, nang mayroong buong puso at pananampalataya, siyempre, dapat kayo nagsisisi ng kasalanan. So, ngayon ay doon sa interpretunity naman, ay maliwanagan yung bawat mga relihiyon, maging hindi naman palataya. At tayo ay magkaisa sa interpretunity para maiwasan natin yung mga hindi natin pagkakaunawaan, mga sigalutan, yan, mga ganun, mga hindi magkakaintindihan na nauwi sa sigalutan or maging sa karahasan. Yan. So, kaya magkaisa sa interpretunity at unawain natin yung ating mga paniniwala. At para sa gayon ay tayo ay tayo makagagabay ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahal at iba't ibang mabubuting aral ng ating mga reliyon o iba't ibang mga paniniwala ng mga ibang paniniwala ng ibang tao. So makikisa doon para doon tayo ay nakapag-unite ng ganong mga bagay. At hindi yung reliyon naging mitya ng awayan o ng karahasan.
So, makagagabay ka sa pamilya, community, bansa, at buong mundo. At doon si CBCP Vatican Church ay patuloy kayong maliwanagan ng ating banal na Santa Maria, patuloy niyo pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan ay patuloy na umaasa na nananampalataya ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Tayo patuloy na gabayan niya ng kaliwanagan at kapangyarihan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay ating mapagbuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at kayo ay magabayan ng kanyang kapangyarihan. Yan. At tayo ay patuloy na protektahan at pagpalain sa ating pagbabahagi ito. At doon sa mga kapamahalaan ay kayo ay maliwanagan at kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid at tugunin niyo ang karapatang pantao, batas ng justisya. Sabihin ang inyong mamamayan ay makikinabang ng lubos sa inyong mabuting pamamahala at sila ay makapamumuhay ng mapayapa at ayon sa kanapalan or maunlad. Hindi sa lahat ay makakapanampalataya sila ng maunlad, mapayapa sa ating banal na Panginoon Diyos. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Panginoon Espiritu Santo, sa gabay ni Santa Maria at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.